Alright, good morning po sa inyong lahat. Ako si JDB. Pag-usapan natin ito. Congresswoman Beatrix Luistro, meron na namang panibagong desperadong atake laban sa kanya. At this time, may utang daw po siyang 9 million pesos mula po sa law office ni na VP Sara. Sabi ng iba, ang layo ng Batangas para kumuha ka pa ng abogado sa Davao City. Ang totoo po, meron po silang ang law firm. Ang pangalan ng law firm na to, Duterte Carpio Law Firm. Okay? Yan, meron silang website na dutertecarpio.com yata yun, yung website nila. Meron silang branches dito sa Metro Manila, yan sa Rojas Boulevard. Tapos meron din sila sa sa Cebu at saka sa Davao City. Yung sa Cebu, alam ko Rojas Boulevard rin. Now, etong ginawa nilang atake dito, 9 million. Diyos ko naman, kako, paano mangyayaring magkakautang ng 9 million? Alam ko kasi yung paliwanag Nandun ako. No? Narinig ko mismo, pinaliwanag niya. Talagang kusang loob niyang kwento sa amin ang nangyari doon sa kanyang asawa. Yung tungkol sa rape case. At ngayon, tama rin naman palang binanggit niya yun kasi siguro na iisip niya na gagamitin ito, kakalkalin ito ng aking mga kalaban. So mainam na maaga pa malaman na ng taong bayan. Ayun, kaya natatandaan namin itong kwento sa amin. Pakinggan muna natin to. Vice President Sara Duterte at tila mukhang minamadali pa ang Senado para sa pagdinig ng Senate trial patungkol rito. Baho ni Congressman Jinky Luistro na bisto matapos ibulga ng isang source na ito pala ang kongresistang tinutukoy. Sino yung source na yan? Si Joey? Si Joey, balita namin nakadalawang bar exam na ito. Nakadalawang dalawang exam namin, naka-retake na. Yung una binagsak, yung pangalawa binagsak. So tapos yung resource person. Tingnan nyo ha, wala ho silang mailalatag, si Joey walang mailalatag na ebidensya rito kung hindi insinuation lamang. Daw, o kunwaring patanong na pero nanda-damage. Ni VP Sara na may utang na 9 milyong piso sa law firm ng kanyang asawa ni Attorney Man Scarpio. Ay, sorry. Ng utang na 9 milyong piso sa law firm ng kanyang asawa ni Attorney Man Scarpio. Ito ang nakakagulat na revelasyon na tila ilang buwan na ring hinuhulaan ng taong bayan kung sino nga ba ang nooy pinahawatigan ni VP Sara na mayroong patong-patong na milyones na utang sa law firm ng kanyang asawa. Kung pagbabasihan raw ang Teka, wala ako nabalitaan na gano'n na may sinabi si Sara na merong isang kongresista na merong patong-patong na utang sa law firm ng asawa. Kayo ho ba? Meron kayo? Pakisabi naman kung anong petsa nang makalkal natin yung mga videos. Wala akong nabalitaan gano'n na nagwawala si Sara na sinasabi niya na o kahit yung mga wala akong nabalitaan na at saka kasi kung totoo po na meron yan, hindi po lilipas ang ilang buwan. Same day. May lalabas po ng mga materials na sasabihin ng mga DDS na na tawag dito na merong utang na malaki ganyan, di ba? Wala akong maalalang ganun na sinabi ni VP Sara. Sabi ni Happy Cupcake meron daw. Okay. Anong petsa kayo nung mahanap? Accountability. Hindi raw ba nahiya ang kongresistang kahit tagal-tagal na ang kanyang 9 million peso debt sa law firm ni Attorney Man Scarpio, ngunit hanggang ngayon, hindi pa raw ito. So si Riza Baby pala ang sinasabihan, hindi si Luistro. Joey, ano to? Binabayaran ng kongresista. Ilang netizen ang hindi makapaniwala sa revelasyong isiniwalat ng well-known Duterte supporter na si Joey Devre matapos ang kanyang live video kung saan dito'y ibinulatlat sa publiko ang tunay na pagkatao ni Luistro. Sa kanyang live video, sinabi mismo ni Joey na ang kongresista ng 2nd District ng Batangas ang di si Luistro na ngayon tinuturo niya.
Siyang tinutukoy di umano ni VP Sara na may utang na 9 na milyong piso sa kanyang asawa. Ay mismo sa DDS vlogger, kung accountability ang pag-uusapan, hindi ba raw dapat mahiya si Luistro at magbayad dito ng utang sa isang private citizen na kinuhaan niya ng serbisyo na sa tagal-tagal raw ng panahon? Bakit hanggang ngayon, hindi raw makabayad ng 9 na milyon piso? Oh, baka kaya, sige, granting na totoo ito for the sake of the argument. Again, granting na totoo ito for the sake of the argument. Eh di nagpapatunay na hindi corrupt si Luistro. Kasi kung corrupt, napakadali po ang 9 million pesos. 'Di ba? Oh. Pero again, hinahanap po natin dito ang ebidensya. Dapat pinangalanan ni VP Sara. Kung si Sara ang magsasabi nito, dapat ilabas ni Sara ang katibayan na merong utang sa law firm niya. Ano ba ang ebidensya na meron pong pagkakautang sa law firm nila? Meron po itong kontrata ng inavail mo yung serbisyo ng isang abogado. Tapos, nang inavail mo ito, meron itong acceptance fee. Nandun nakalagay kung magkano. Usually, di ba, meron talagang ganyan. May mga dokumento talaga yan, lalo na sa pag may mga law firm, may mga law office. Oh, wala. Ilabas nila yon para mapatunayan na meron nga talagang pagkakautang. Di ba? Oh. Si Luistro, kakapalan na nga lang raw talaga ng mukha ang taong humaharap sa iyo sa publiko, ngunit alam niyang hindi siya nagbabayad ng utang sa isang abogado. Nawindang pa ang maraming netizen sa isiniwalat ng dating kaalyado ni Jenky Luistro na kung hindi pa raw ito nanalo sa 2nd District ng Batangas, malamang hindi rin daw sila babayaran sa ginawa nilang serbisyo sa nasabing miyembro ng Kongreso. Okay, so sa nasabing miyembro ng Kongreso, so si Risa Ontiveros ang tinutukoy daw pala. At yung petsa na yan, kung di ako nagkakamali, yan ba yung tawag dito sa budget hearing noon sa Senado? Ano yan? Is it for this year? For the 2025 GAA? Or yan yung para sa 2024 GAA? Oh, alin doon? Diba? Madali nang hanapin yun. Pero again, dapat ilatag ang ebidensya. Panoorin ang Luistro, hindi nga niyan kinaya yung kaso ng asawa niya na merong rape case eh. So hindi raw kinaya ni Luistro yung kaso ng asawa niya. So alam nyo, nung kinukwento niyo sa amin yung kanyang ginawa, law professor ito. Trial lawyer si Luistro. Ang nangyari doon ayon sa kanya walang medico legal yung pagsasampa ng kasong ginawa ng complainant. Yan ay nangyari noong 2019 pagkatapos na ideklara ng asawa niya na magko-congressman siya. So ibig sabihin bago pa election noon. So sinabi niya 'yon. So nasampahan na siya ng kaso na hindi niya namamalayan. Ipinadala sa fictitious addresses. Biruin mo, mayor siya ng Mabini, pinadadala sa Tagaytay City, doon sa Tagaytay Residences ba 'yon? Yung sa isang condo, no, sa building pinadadala yung yung mga patawag, subpoena, para mapa-issuehan ng warrant of arrest, dadalhin sa maling address. Kilalang tao si Noel Luistro na mayor ng Mabini, Batangas. Bakit hindi doon dinadala o hindi doon ina-address? At nakailang patawag yan bago makapag-issue ng warrant of arrest ng korte. Sa piskalya pa lang yan, dapat tinignan na yan doon eh. Sabi ko nga, dapat madisbar yung piskal na tumanggap ng kaso at nagdesisyon na mayroong probable cause na ang dapat ay merong basihan siyang titignan dito. 'Di ba? Hindi ho kasi po pwedeng maging basihan lamang yung hindi pagdalo ng respondent. Titignan mo din in the first place na itong ebidensyang binigay sa akin, ito yung kaso, ito yung ebidensya. Ano ang magkukumbinsi sa akin na ni-rape siya? Medical legal. Ito ba yung hinihingi ng batas? Oo, ito yung hinihingi ng batas. Oo. Kung wala namang medical legal, meron bang mga statement ng ibang tao na magpapatunay na may ganong nangyari? 'Di ba?
Dapat dapat na ano yun, ma-disbar yun eh. Dapat doon pa lang sa level ng piskalya, dismiss na yan. So anyway, nakarating na nga po ng korte nang hindi nila namamalayan, and still mayor yung asawa niya noon. Now, nasabi ng kanyang kaibigan na merong pending. Siguro nabalitaan na nila, lumabas na sa Twitter, lumabas na sa ABS-CBN na merong warrant of arrest yung asawa niya. Wala pa siyang idea. Okay, wala pa siyang idea. Dati, ang atake nito ni na Joey, dapat daw isinuko niya yung asawa niya. Ang depensa naman namin, kung isinuko niya, mabubuhay ba ang asawa niya sa kulungan? Panahon ni Digong. Di ba, Kaglea? Pagkalabang ka, o pagkontra ka, nako, patay ka sa oblo. Di ba? Magiging kang drug addict, magiging kang drug pusher. Sa kanya naman, naging naman siyang rapist. At ang isa sa ebidensya, picture niya na lumang-luma daw na kinuha rin sa internet. Malamang kinuha yan sa sa Google o kaya sa Friendster. Picture niya pa ng Friendster. Now, ang ginawa ni Luistro dito ay ginamit niya yung petition na humihiling, yung demurrer, humihiling doon sa judge na tignan mo muna yung mga ebidensyang sinubmit sa'yo, kung yan bang mga ebidensyang yan ay convincing to convict the accused. Pasok ba yung mga yan sa elemento na binabanggit, na mga elements para masabi na meron ngang naganap na panggagahasa? So dahil nga po may mga absent na mga ebidensya katulad ng medical legal statement, na yung corroborative statement ng mga maaaring nakasaksi na magpapatunay na may nangyaring panggagahasa, walang mga ganun eh. Plus yung address pa, fictitious mayor, para dala mo yung communication sa kanya sa ibang lugar without his knowledge. So malayo rin naman na nag-request siya sa korte doon ipadala. Mas madaling ipadala yan sa Mabini. Doon siya nagtatrabaho, doon ang kanyang opisina. Di ba? So sa madaling salita, nakita ng judge na walang kwenta yung ebidensya, dinismiss ang kaso. Tapos ito, 2 weeks later, na nakakabalik ng asawa niya, ang ginawa naman sa asawa niya, kinasuhan po, ganun na namang modus. Wala yung complainant, fictitious name, walang medical legal, rape yung kaso, ganun na naman din. So nalaman naman ito ng kaibigan nila Congresswoman Beatrix Luistro, yung kaso na yan, nasa piskalya pa lang. Sabi nga niya, I was so lucky na at that point, nasa piskalya pa. So, naharang niya. Doon pa lang, question niya na kung sapat ba yung ebidensya ng kasong ito. So ngayon, nung nakita ng piskalya na, shit, ito yung dinismiss ng judge. So ngayon nangyari, final na ng piskalya na hindi na ito maaari pang i-refile. Kasi ni-refile kapag magre-refile ka ng kaso or reopening ng kaso, kinakailangan meron kang additional pieces of evidence na matitibay. 'Di ba? Na magiging convincing para doon sa piskalya na, okay, pwede nga, totoo nga ito yatang nangyari. Kasi may mga ebidensya na wala ho Parang kinarbon kahapi lang yung unang akusasyon, isinubmit, ni-refile lang. Hindi na-dismiss na naman yung doon sa piskalya with finality, hindi na pwedeng i-reopen. Alam niyo kung tutuusin, kung ako abogado, hindi ko kailangan ng kapwa ko abogado para i-handle yan. That is the easiest way. Questionin mo yung integrity ng ebidensya laban sa yung kliyente. Hindi ho biro yun. Isa-cite mo lang doon, what are the elements for rape? So may checklist, isa-isa. Ito ba na-comply ito? Kailangan lahat yan. Di ba? Napakadali tragis na yan. Yun lang ikukuha, tapos sa abot ng 9 million. Baka hindi alam ni Joey, hindi nga nagkaroon ng hearing dyan Diyan sa kaso na yan.
Yung asawa niya ni Luistro, 'di ba pinatago niya 'yan, 'di ba? Pinatago niya ito, sabi niya nga, because I also have to prepare our constituents na yung mayor nila may ganyang kaso, mabibigla sila. Hindi nila matatanggap yan. Dahil ang bayan ng Mabini, isang tahimik na lugar, hindi sila sanay nga na naiiskandalo kami sa national television. Di ba, nang nababalita kami. Totoo naman yun eh. Alam ko lang may Mabini, Batangas, hanggang doon lang. Wala na, no further information. Now, ang asawa niya po, isinuko rin niya. Kaya nakapagpiyansa, nakapag-bail yung asawa niya. Alam niyo, ang rape, non-bailable offense yan. Kaya lang, doon po sa rules nila ng korte, kapag ang ebidensya ay mahina, pwede mong i-grant yung request for bail. Ano ngayon, inangal-ngal dito ni Joey? Di ba dapat alam ni Joey yan eh, nag-iingat siya dapat. Baka mapagtawanan siya, mapahiya, mapagtatawanan siya ng hindi man lang mga abogado. Alam nyo, dapat itong dinidemanda ni Luistro eh. Di ba? Grabe. Because it has nothing to do with Luistro's performance of duty. Di ba? And it was done maliciously, I believe. Dapat makasuhan ito si Joey sa paghahasik ng ganitong balita. And besides, kahit pa meron siyang pruwebang ipakita na may utang na 9 million pesos, this is something private in between the law firm and Luistro. Tama? Bakit dinadivulge niya ng ganon? Again, this is just for the sake of the argument. Kunwari, totoo. Sabi ni Carclea, mainit lang ulo ni Joey, sir. Kasi mas maraming birthday niya kaysa... Grabe naman. Okay, hindi. Pero alam ko, happy birthday kay Banat Boy. Kailangan pa niyang humingi ng tulong sa... Hindi kailangan humingi ng tulong. Ako nga, hindi abogado. Alam kong gagawin ko eh. Napakadali eh. Kailangan pa niyang humingi ng tulong sa law firm ni Inday para lang maayos yung kaso ng asawa niya. Ayan, Romeo Acop, di man lawyer yan, Romeo Acop eh. Sino yung humingi ng tulong kay Inday? Yan, si Jervil Luistro. Are you serious? Si Mr. Sasot na isa pang intrigador. Are you serious? No way. Yes. No way. Si Noe. Kapal na mukha niyan. Ito yung... Hindi to vlogger eh. Chismoso to. Because vlogging, di ba, ang vlogging po, documentary. Dapat back up ito ng mga ebidensya. Back up ng facts. Hindi yung what the fuck? At saka yung what the heck? Nagtago ng asawa na merong uncontested warrant of arrest. Walang masama doon na itago mo yung asawa mo. Diba? Kung alam mo naman na mapalalagay sa panganib, isipin mo, mayor siya. Right after na i-declare niya na siya tatakbo ng mayor, ang mga sumunod na mga pangyayari, mababalitaan mo, may kasong rape. Tapos silang dalawa, palagi pang magkasama. How would I know? Si Jervil Luistro po, siya ang tinatawag nilang mayora. Mas kilala siyang mayora kaysa congresswoman. If you go to Mabini, Batangas, mas kilala siyang tawag ng mayora. Mayor ang asawa niya, siya yung municipal administrator nito. Mas sa kanya lumalapit yung mga tao kaysa sa asawa niya. No. Lagi silang magkasama eh. Kaya nagulat talaga sila, lalo siya na merong ganong klaseng pending warrant. Kapal lang mukha, grabe. Sobrang kawawa talaga yung kawawa talaga yung Batangas for having her. Ba't kawawa ang kabuuan ng Batangas for having her? Bumahaga ng mga tulong, ng mga ayuda, which the Batanggenyos really appreciate, yung mga nakatanggap. Kasi hindi katulad nung dati na ang bayan mo ay hindi kilala, pues magdusa ka. Hindi ka kilala, maaalala ka lang kapag panahon ng kampanyahan ng national election para pangakuan.
pero pangakong walang katuparan. Pero ngayon, yung second district, dahil na sumikat, nagkaroon ng national awareness sa kanilang congresswoman, kanilang representante, dinagsa sila ng mga proyekto dyan. Million ata yung utang, 9 Yata, patay tayo rito, yata. million daw. Ayan, Million ata yung utang, 9 million daw. What the fuck, Joey? Nag-aral ka ng law. 'Di ba? Hindi, alam nyo ang malisya, kapag nag-i-exist ang malis, hindi po ito napoprotektahan ng patanong, hindi ito napoprotektahan ng daw. Bagkus, nagpapahina na lalo ng iyong integrity. Kasi, hearsay. Hearsay. No? Narinig mo kung kanino? O inimbento mo? Mamili ka. Di ba? Ay, nako, bida na naman. Di ba? Bida na naman si Yata. Tsaka si Daw. 9 million ang utang. Siya yung tinutukoy ni Inday na may utang. Na ang tanong, sinabi ba sa'yo ni Inday na siya yung may utang? So, di ba? Yun bang law firm nagpakita ba ng pruweba? Joey, come on! Sino? Ayun. Ito naman si tanga naman si bakla. Sino? Alam niyo na pinag-uusapan na si Luis Tro eh. Di ba? So, ibig sabihin, there's no need for Mr. Sasot to ask who. Si Jervy Luistro. Really? Ayon sa kaparangan. Ano yun? Si Jervy Luistro. Really? Ayon sa kaparangan. Ayon sa kaparangan. Are you serious? Oh my God. Ito talaga, yung mga kakapal lang mukha magsipagtanungan, makipag-demand na accountability, yung pa yung mga hindi marunong magbayad sa utang. Yan kinaya yung kaso ng asawa niya. Nagsalita yung bar flanker. Alam niyo, sa totoo lang, nung 2021, nung una ko itong nakita, tapos lumalabas din ito kay Mark Ramos, 'di ba? Ito yung minalas yung channel ni Mark Ramos. Kasi kamoting vlogger. Boring. Etong si Joey. Nay nako. Hindi, alam niyo hindi, ayoko na may chismis sa inyo yung bayaran sa kampo nila eh. Talagang, nako. Hindi nyo lang alam. Hindi, alam nyo naman, di ba? Nung may nakausap ako ng mga DDS vloggers, di ba? Panay ang hikayat nila sa akin. Oh. Tapos may mga nag-PPM rin sa akin ng malakihang offer. Sabi ko nga, kung gusto ko lang ng brum-brum, marami sa mga DDS daw na vloggers, may mga brum-brum na. Bumabaha sa pera, kaya dumami yung mga trolls eh. Kaya kahit na chismis lang, papatulan nila. Nako, bigyan ko kayo ng clue. Mababa ang 150 a month. 150,000 a month sa pag-fake news. Ganun kabaha. Kaya ganun kalakas ang loob nila, magpapakamatay, magpapakapuyat ng todo-todo. Diyos ko, para lamang dito sa ganitong klase ng atake. Di ba? Nakakatawa pa rito ha. Gusto niya kasi palitawin dito, hindi karapat-dapat si Luis Tro manguna sa impeachment bilang grupo ng mga prosecutors. Tapos, bobo, kasi humingi pa ng tulong. Samantalang si JDB, alam na hindi abogado, alam kung ano yung gagawin at kung paano ang ginawa ni Luis Tro. Alam niyo, pagka malaki talaga ang sahod, Trages, maraming kakapit. Magkano ang piyansa? sa fake news pagka na-demanda. 'Di ba? So bariyang-barya, tax lang yata kumbaga yung pampiyansa. Tapos Mariosep, tapos may pambayad ka na ng abogado.
Ay, no. Kaya ganun kalalakas ang loob nilang magsalita. Ang tanong ito, hindi ba bayad si Joey para magsinungaling at magpakapuyat ng todo-todo na maya-maya para lamang manira ng manira sa gobyerno? At ngayon, itong si Luis Ro ang kanyang tinatarget naman. At dalawa sila ni Mr. Sasot. Di ba? Grabe talaga itong mga DDS at Alam mo matapang sus, plastic lang yan. Pag may tunay na laban, kayo'y nagtataguan. Tete sa kalam. Di ba? Yun nga eh. Kapag ka merong totoong laban, ayun, nagtataguan. Pinatawag ng TRICOM, hindi nagpunta dun sa TRICOM. Nagpunta sa Korte Suprema. Niligaw yung sarili. Akala naman nila malaking bagay na yung naisipan nilang gawin. Ilan tong mga gumawa nito? So far, ito lang yung na-screenshot. Itong isa rito yung sino ito? Sean Wayne. Ayun, Sean Wayne. Hindi rin sumipot yan. Diba? Sa TikTok. Diba? Langhiya. Edwin's Channel. Ay, nako mga kababayan. Ganyan na ganyan ng mga ganyan na ganyan ng mga DDS vloggers. Kahit na yung mga yan tingnan niyo yung mga pages ng isipin niyo na lang ito paano nakaka-survive ng pang-araw-araw ang mga to? At least kami, umaamin kami na malaking pakinabang sa amin ng mga pakulay, malaking pakinabang sa amin ng mga pagkape. Iya. Gcash. Di ba? Pinakamalaking tulong sa amin yung mga advertisements sa mga vlogs namin. Kaya kailangan namin pagbutihin para maging reliable person kami. Maraming manood, maraming tumangkilig. Di ba? Yung ganon. Tapos itong mga to, magpapakapuyat for nothing? Mga hindi monetized yung mga accounts. So, paano sila nakaka-survive? Di ba? Pangkain, di ba? Panglakwatsa, pangligo, pangkuryente. Ay, nako. Ay, nako. Iwan na nga muna natin to.